Magandang araw mga lods. Nandito na naman ang ating mga kids. Kita nyo na mga lods kung gaano kapait ang mga kids natin. Good morning mga lods. Ayan, nandito na naman tayo sa ating mga alaga. Pakakainin natin sila mga idol. Ayan, shout out sa inyong lahat. Maalala ko nga pala yung nagtanong nung isang araw, yung si Pau Faustino. Ayan. Ibig niya palang sabihin mga lods, akala ko may tibak ko kasi pakikinisin kaya pinayuhan natin. Akala ko yung patungkol sa molting or sa nabuli. Yung pala mga lods, ang gusto niyang tukuyin, gusto niya palang tukuyin doon yung yung pakikinisin kung paano mawawala yung baring. Diba mga lods, may mga guhit-guhit yung pag normal yung yung kids. So yun pala yung gusto niyang i-point doon mga idol, kung paano raw pakikinisin. Siguro hindi masyadong si idol sa ibon, hindi niya masyadong kabisado, kaya ang pagkasabi niya pakikinisin. Kumbaga idol, ang tawag doon bahid or baring. Minsan bahid o dungis, yan yung mga katawagan dyan. Pero kung galing siya sa wild type, kasi pag wild type siya mga idol, pa yun, sabihin mga guhit, diba ngayon yung tanong niya kung paano pakikinisin, siguro para mawala yung mga guhit o yung mga itim o kung ano pa mang kulay sa ulo. Magiging pure na siyang makinis, parang opaline, gano'n. Minsan dilute, o minsan nagiging talagang solid mga idol. Yan lods, pinaparis yun. Minsan ganito, bibigay ako ng idea mga idol sa mga UV sa panahon ngayon. Kahit nabili mo yung normal na yan, minsan may karga yan. Kagaya na sa akin, mga normal yan pero may karga. Kaya kahit pagparisin may normal sa normal, may lalabas na opaline. Minsan pa nga dominant. Kasi yung pinanggalingang lahi nila, salin-salin na. Kasi nga paparis-paris ko na tong mga to. Kaya na siya. Sabihin, dumami na yung baga sa dugo o yung line niya. Minsan kala mo normal lang, pero pag nagbuga, dominant. Ayan, may halong dominant. Minsan may halong opaline. Kasi meron ako pinagpares dito kagaya nung dominant pied na double factor, tapos normal green lang siya. Sabihin, may mga guhit sa ulo yun normal. Talagang common na normal. Pero ang mga buga niya ang gaganda. Merong opaline, merong dominant pied, diba? Merong normal. Iba-iba na siya kasi nga sa dugo. Maaring yun, kasi nabili ko tong mga to. Ito yung mga unang breeder ko. Gaya na itong dominant na to. Hindi natin alam, baka may pinanggalingan pang ibang yan. Kaya ganoon na siya mga lods. Kaya ibon mo, kala mo normal lang. Hindi, tingin mo normal Kapag gugulat ka, ba't may opaline? Ba't may dominant? Kasi sa bloodline na yun mga idol, na siya, ibig sabihin may pinanggalingang lahi. So ganun yun idol, Pau Faustino. Yun yung sagot ko sa iyo. Sana nasapul ko na yung mo, kasi nag-comment ulit ito mga lods yung ibig niya sabihin di ko si idol ayoko namang sabihin dito kung siya, kasi parang magulo siya yung parang minsan yung mga text niya
ayoko na masabihin dito, baka ano tayo, maka-open tayo mga lods. Di ba, no? Mahirap yun. Ayoko yun mga lods. Ano ko parang nako-conscious ako kay Idol. Hindi ko lang kung may ano si Idol eh. Pero ayokong bagitin dito kasi baka ano, maka-open tayo ng kapwa natin. Ayoko yan mga. Kasi sabi niya minsan, sinsa ka na Lord, sabi niya magulo yung text ko, sabi niya. Okay lang naman. Pag nag-chat-chat, wala namang kaso yung Lods. Ang importante sa akin, sana nasasagot kong tama yung mga tanong nyo kasi sa pag-iibon tayo eh. So yun Idol, shoutout sa'yo. Sinsa ka na rin at hindi ko masapul-sapul yung ano mo kasi ano eh, kumbaga ano, sabi ko ano kaya ibig sabihin nito, pero ngayon nung ano ka na kung paano mapapakinis, yun pala yun, kung paano mabubura yung mga baring o mga bahid sa ulo. Ano lang yan Lods, pares lang ba yung ano, yung opaline tsaka yung normal pinaris mo, so may lalabas ng ano ron, makinis. O minsan naman na parehas ng opaline, kumuha ka ng spangle tas opaline din naman yung spangle, kaya tumaas na yung ano, yung mutation niya. Ipares mo, kikinis yun hanggang sa mag-dilute na siya, tataas yung ano niya, kumbaga mabubura na yung ano, yung mga matitingkad na kulay, magiging soap, kumbaga magiging soap color. Yan lang yan mga Lods, kumbaga walang hiwaga. Tsaka ano nga pala yan, sa mga kits, mga Idol, hindi naman usapan yung normal lang pinaris mo eh mababa na yung quality ng ibon mo, hindi ganun. Ang diskarte doon minsan sobrang taas na nung mutation ng ibon mo, may nagpaparis bigla ng normal kasi may gusto siyang kuning kulay, maaari sa normal na yon. Ganon yun mga Lods, wala sa ano yun, although nasa atin pa rin yun no, mag-iibon. Gusto mo, kaya sa akin gusto ko maging light color sila, tapos meron din ako inaano, gusto ko mga dominant sila, iba-ibang kulay ng dominant. Ayan, awa naman ng Diyos na papalabas natin ng ganon, iba-ibang klaseng dominant, di ba no? Ganon lang yun mga Idol. Tsaka isa pang sikreto dyan ng parakits ano yan, ba dominant tapos opaline pinagpares mo no, magtataka ka minsan habang nag-aanak yan, nag-iiba-iba yung mga anak. Isa may lalabas na normal, may lalabas na opaline, may dominant, isa may puti pa nga eh, tapos may blue, pero wala dun sa kulay nila yon. So ibig sabihin sa pinanggalingan nilang lahi, sa bloodline yun mga Lods. Hindi naman to kagaya ng African lovebird na pag sobrang taas ng ano mo, mutation, eh pag binalik mo sa normal, eh sisirain mo ibon mo, sisira yung bloodline. Kailangan tuloy-tuloy yun eh, tumaas yung ano, yung mutation mo. So ngayon kung babalik mo sa normal, sa ano to sa ALBS, masisira yung ibon mo Lods, yung bloodline niya. Pero sa ano, sa mga kids, iba naman, wala namang kaso yun. Kasi ang pinaglalabanan naman dito yung kulay lang naman, hindi naman yung ano. Yan lang yun mga Idol. Although ano yan, gaya na sabi ko, depende sa pag-mute natin ng mga ibon natin. Kung gusto mo magtuloy-tuloy na maging purong rainbow, di ba? Solid, 100%, gano'n. So, pag nagbuga yun, puro ganun yun. Puro solid yun. Sabihin, mahabang proseso lang kasi yun eh. Kaya, ano, gusto mo, puro spangle. So, ipaparis mo, huwag ka nang magpaparis na iba, puro solid na spangle. Sabihin, mga 100% na spangle. So, kada buga lahat nun, spangle na yun, wala nang ano. Kasi ano lang naman yan eh, kung basis sa Bible, di ba ito, gagamit ako ng ano,
base sa Biblia, yung hanggang 4 na saling lahi, kumbaga, sa tao to pero pwede rin i-apply sa hayop yan. Totally, yung 4 na saling lahi, ano na malabnaw na yun. Bawa, nag-asawa ka, tapos yung lahi hanggang 4. Yung pang-4, malabnaw na yun hindi na masyadong, minsan tatalab pa rin, pero hindi na gaano ka hanggang doon ang sinasabi ng Biblia, 4 na saling lahi. Paano ko sa ibon, kagaya ng ibon natin mabilis lang naman to yung saling lahi ng mga to, mabilis. Siguro naman, pag naka-4 ka o 5, burado na yun na gusto mo maging solid. Halimbawa, gusto mo puro spangle, o kaya puro opaline yung gusto mo. Depende sa'yo kung ano yung lahing gusto mo. Kaya pati ito Lutino, ganun. Gusto ko puro dilaw na 100%. Palagay ko pag nakaanak ko, yung takbo ng bloodline nila. Kasi gaya na sabi ko, hindi ako naniniwala na sa ibon na magkapatid may depekto. Hindi totoo yun. Mahinang mag-produce yun, pwede. Hindi sila productive yun. Totoo yun. Silang beses ko nang naranasan. Hindi parang ganun, na 4 na saling lahi na yung ipon. Kahit sabihin mo ba, magkapatid o hindi, yung sabihin, paris-paris mo, kaya balik mo na ibalik sa ama. Tapos pag nakalabas ka, tapos pagparisin mo, ganun. Parang, kumbaga sa hugas, makler ng makler. So pag naka 100% ka na sa 4 na saling lahi, ayun, na yun? Solid na yun, mga lods, na masasabi mo ng pure 100% na Lutino yung alaga mo. Kung Lutino yung project mo, 100% Lutino. Pero minsan kasi, nilalabas dilaw naman kaya lang minsan merong dark eye. Sabihin, itim pa yung mata. Pero dilaw siya, magkapatid yun, lods. Kasi may ganun akong ibon sila dilaw, pero yung isa pula yung mata, yung isa hindi. Ganun din sa mga krimino, may pula ang mata, merong hindi. Tapos sa mga puti din na Lutino, mga ino na puti, merong white bull lang na dark eye, tapos merong Lutino na puti na solid. Pero ibig sabihin, hindi 100% yun, mga idol. Kahit red eye yun. Kasi lalo na sa akin, alam ko yung Kaya ngayon, ang ginagawa ko dahil gaya nung yung napakaganda sana nun solid na solid dyan kaso na alpas. Ngayon wala pa akong available na dilaw na matured. So kasi matured meron, pero pinaris ko siya sa magkapatid din to, mga idol. Pinaris ko siya sa Crimino Red Eye, tapos yung Lutino Red Eye din. Totally, yung Lutino ko na Red Eye, yun? Yung dilaw na yun, nabili ko pa yun. Nabili ko sa Cartimar. Matagal na, nabili ko yun. Ngayon, nagbuga yun dahil pinares ko una yun sa sa opaline Nagbubuga siya ng dominant, nagbubuga ng dilaw na Lutino tapos nagbubuga rin ng Crimino, nagbubuga rin ng puti. Yan, nagbubuga rin ng opaline yan kasi nanay opaline. So hanggang sa pinaris ko yon do sa Crimino, totally anak niya yun So kung anak niya Crimino Red Eye, tapos Lutino yung tatay niya. So nagbuga siya ngayon Lutino. Dalawa lang naman anak niya, Lutino. Lutino, So, yung anak na yon na yon. Kasi hindi ako sigurado dun sa tatay Kaya pinapalagay ko yung tatay, lang to. 50%. So, ngayon, 50% lang yung tatay. Ngayon, kung kukunin mo yung yung sa basic, yung basic na pag-analyze, unang buga, di ba? 50% na sa nanay na Crimino, 50% sa tatay na Lutino. So, 50-50. Doon ako mag-uumpisang magbilang, mga lods. Yan yung ron.
Kumbaga 50% krimino. Bagamat galing yun sa tatay niya yun eh. Kumbaga mag-ama, pinagparis ko. Di ba no? Sabi may dugo na rin ano yung krimino na yun eh. Pero kino-consider ko 50-50 lang mga lods. Doon ako mag-umpisang magbilang para ano. Pero kita mo solid. Walang krimino, walang ano, talagang solid na Lutino. Pero i-consider ko 50-50%. Kumbaga split. Split ino, split krimino. Ganun, parang ganun ang ano. 50-50 kumbaga. Doon ako mag-umpisang magbilang ngayon. Kung hindi ma-out tong mga to, iwasan ko tong i-out kasi ano. Maglalabas ako pero ano, hindi lahat. Siyempre magtitira ako. Para makakuha ka ng 100%. Ganun lang yan mga idol. Tapos meron din dito ng ano na pinagparis-paris ko na iba't ibang klaseng dominant. Yun, kaya nga nakapagpalabas ako ngayon ng dominant na ano siya, may pagka-crimino, may pagka-blue, tapos may pagka-green, tapos parang light blue, tapos parang basta halo-halo. Maganda yung pinalabasan. Ang pinaris ko ano yung opaline tsaka dominant pied, anak ni Batik yun, yung dominant pied. Tapos meron din akong pinaris na anak din ni Batik. Ibang klase naman yung pagka dominant niya. Ano siya, ibang kulay. Tapos opaline din ang pinaris ko. Ayun, nakapagbuga na silang tag isang beses. May lumabas na ano na dilute mga lods. Tapos spangle. Yan mo ang nanay ano, kumbaga baka ang parents nila dominant at saka crimino dominant tapos opaline na green. Lumabas spangle na green, light green. Tapos may lumabas na dilute, may lumabas na opaline, may lumabas din dominant. Di ba, no? Ganda. Ganun din yung isa. Kaya ganun lang mga idol na sabihin magiging makulay yung ano mo pag ina-adjust mo yung pares-pares. Pero depende rin kasi yung iba kung ang layon lang nila magtinda, sabihin yung pambenta lang. Hanggat nagbubuga yung ano nila, yung ano, di nila inaalis yung buga lang ng buga kasi iniiwasan nilang mapigil yung pangingitlog nun pagpisa kaya tuloy-tuloy lang yun. Kaya ako naman mga lods hindi, pag naka tatlo na o apat, minsan nga dalawa lang dahil mahinang mag-produce, tapos ang tagal. Gaya nung isa, inabot yata ng 2 buwan bago nag-anak uli, kaya ay nagitlog bago nag-inakay, tapos isa lang ang inakay nung huli, kaya hindi siya productive. So pinalitan ko. Ganun lang yung mga lods, palit-palit ginagawa ko. Kasi yung ginagawa ko dito sa ibunan ko, parang lang ako naglalaro mga lods. Sabi ko sa inyo, nag-experiment ako na unang-una ko nga tinibag dun totoo ba na ito naisingit ko, naalala ko. Totoo ba na ang lover pag namatay yung kapares niya, nagpapakamatay din. Tapos pag pinarisa mo ng iba, ayaw niya. Hindi naman totoo yun mga lods Kwentong barbero lang yun, hindi totoo yun. Ako, pares ko dito. Tapos parang hindi maganda yung kasi may mga ibon lods na hindi maganda talagang sila magandang breeder. Papalitan ko, papares ko na naman ito isa rito. Wala naman. Tapos yung sabi pa nila na pag daw nakikita o naririnig yung kapares, hindi niya paparisan Hindi, pinagtabi ko pa nga ng kulungan. Hindi totoo yung mga idol. Ano lang yan, sa umpisa siyempre, parang tao rin yan Sa umpisa, hanapin mo yan Pero katagalan, wala na yun. Ganun lang yun mga lods. Kasi ibon yan
Pag panahon na maghahanap na siya ng pares, paparisan niya yun. Ganun lang yun mga lods. Binubura ko yun, yung mga ganyang ano. Pwede rin namang ano na pwede rin nyo naman sundin yun. Ako dati ginagawa ko, inaano ko pa yan eh. Parang winawas out ko pa eh. Pwede rin naman yun. Pero ako minsan kahit hindi eh. Sa gusto niya, paparis siya eh. Ganun lang yung mga lods, ano lang yun na kasabihang ano, yung iba totoo naman, yung iba hindi. Ganun lang yung mga lods sa pag-iibon. Ikaw mismo yung makakatuklas kung totoo yung sinasabi ng iba. Mare siguro sa kanila totoo yun. Kasi yun ang sinanay nila, hindi na sila naganap ng ibang paraan na option. Hindi na nag-explore, kumbaga. Kaya ako sa mga lods, explore kasi. Totally lahat yan, pinagsusubo ko. 2 hen, isang kak. So, ang epekto sa akin nun, naggurguran sila, away. Pati itlog nila, pati inakay, damay. So, hindi maganda para sa akin yun. Kaya hindi ko na ginagawa yun, mga lods. Pwede mong gawin yun, dagdagan mo na. Gawa ka ng malaking kulungan, tapos maglagay ka ng 3 nest box. Mas maganda halimbawa 2 yung pares mo, lagay mo 3 nest box. Kung ang pares mo 5, di ba 10 sila, no? 5, 5 kak, 5 hen. Ang ilagay mong nest box 6 o 7. Ganon lods, para hindi kasi pag gano'n yan, territorial kasi yan eh. So ibig sabihin pag may mga ganyan, may mga option sila. Ganun yan, like idol. Yan naman kung gusto nyo sundin. Kasi ako nga totally gusto kong gawin yun, yung colony. Colony tawag dun eh. Gusto kong gawin sana yun, kaya lang wala na akong pwesto rito. Masikip na yung area ko, mga idol. Kung ilalagay ko pa sa bubong, yung pinakabubong na talaga namin, yung makikita nyo may hagdan. Yung mga rito, alam nila yun, may hagdan ako inaakyat dito. Sobrang init na doon mga lods. Marami ng kalaban doon. Number 1, init. Sobrang init. Tapos pangalawa, predator, mga pusa, hindi mo na makikita eh. At pangatlo, siyempre, hindi mo masabi. Nasa bubong yan bubong rito dugtong-dugtong. Pag wala ako, ikapangin yung ibon natin mga idol. Yun yung kaya minsan kahit gusto ko na sana kasi predator, madali kong agawa ng paraan. Doblehin mo lang yung cage yan, tapos na problema Mas maganda sana maluwag sa bubong, kaya lang maraming risk, bagyo pa mga lods. Diba na? Sabihin, kawawa ibon. Hindi mo siya mamomonitor. Di kagaya rito, pagdungo ko, kita ko kagad yung mga ibon ko. Kung may predator ba, kung ano ba, may nanakaw na ba, o ano. May pusa na ba, o may daga na ba, di ba, no? Isa pa yung bagyo, di ba, no? Pag binabagyo, hinahangin, no? Hindi mo nakikita. Total, hindi mo pa basta-basta maakyat yun kasi nasa taas. Kaya mga lods, kasi gusto ko rin yun Sinubo ko na dati yun. Pero gusto kong subukin yung talagang malaki. Tapos kahit mga 3 o 4 na pares. Talagang mamili ka ng maganda. Kung sino yung pumares dyan, di ba? Mamili ka na ng magagandang Yun yung bala ko sana, kaso ang problema ko naman mga idol, wala na akong pwesto. Kaya pag nag-ibon ka talaga, palaki ng palaki yung mo. Ngayon, ang medyo nakikita kong potential doon, yung lugar na mga bato-bato, kasi bala ko na rin dispose talaga yun Wala lang kumukuha Kasi yun lang yung nakikita ko, medyo maganda-gandang pupwestuhan nila. Na kumaga ako, yung colony, kahit 3 o 2 pares, gano'n. Parang natetesting ko yung yung kung yung mga ibon natin. Kasi lahat yan, testingin natin yung mga lods. Ganun lang yung mga idol.
Yun, doon na umikot yung vlog natin. Eh, sinsya na kayo, may hapon nga ba? Ano kasi, may ginagawa ako kaya nag-video ko tapos sounds lang, ano, mga huni lang. Pero okay naman yung mga lods. Yun, para naman yun sa mga, ano, mga lods. Kasi ako, niisip-isip ko rin yan eh, yung minsan gagawa ko ng ganyan. Gusto ko nga mas mahaba eh. Mahabang video na puro ibon lang. Hindi ako nagsasalita. Yun lang. Yung huni lang talaga. Yung paligid. Kung ano yung tunog ng paligid. May marinig kayo mga chichismisan dyan sa tabi-tabi. Maririnig nyo. Tumatahol na aso, mga sasakyan, mga tao, yan. Siyempre, higit sa lahat yung mga ibon. Para dun sa ano yun. Alam mo yung mga nagre-relax mga idol. Ayun, inaabot natin yun eh. Mga ganyan tao. Ba, may sakit. Tapos nakahiga, gusto lang niya mag-relax. Parang malilibang yung mata niya. Tapos yung huni ng ibon. Yung mga ganon lods. So kaya yung nagluluto o naglalaba, kung ano pa mga ginagawa niya na may napapatingin-tingin lang siya. Tapos yung tunog lang ng ibon ang gusto niyang pakinggan. Tapos yung ibon gusto lang niyang tingnan. Yun yung mga dal. Kaya minsan ano, gusto kong kumuha mahaba. Kahit nga ano 2 oras siguro. Para sa mga taong ano yun. Yung nabanggit ko na therapy kasi yung mga idol eh. Na sa mga ganun tao eh. At least ano tayo, nakatulong tayo sa mga ganun. Okay lang na ano, hindi masyadong bigla yung panonood. Okay lang yun. At least para sa mga taong ano yun. Kapag nga na naging addicted yung tao ron, lagi na panonoorin yun eh. Yun mga lods ha. Okay mga lods ha. Hanggang dito muna at ano, comment din kayo kung ano yung gusto nyo i-topic natin. Yung ano naman, yung maiba-iba naman mga lods. At lagi kong uulitin mga lods ha, mga kids lang natin. Kasi may nagko-comment eh, yung ganito ko mga lods eh, pasensya na lods eh, hindi kita kayang sagutin kasi hindi yun ang alaga ko. Kung may alaga man akong ganyan eh, hindi ko siya binibreed eh. Wala silang pwesto eh. Parang wala lang, display ko lang sila. Kung may gusto magabi, yabil nila. Yun, in-upload ko nga yung nahuli kong ano eh, nadagit kong wild type na personata. Ganda mga lods. So walang kaparis. Doon lang. 3 sila sa kulungan. Dagit ko lang naman yan. Tuwa naman ako kasi nagkaroon akong ganong ibon. Okay mga lods, hanggang dito muna. Maraming salamat. Kung hindi ka pa subscribe ka na idol. At pakishare mo na rin. Tapos click yung notification bell. Okay mga idol, maraming salamat sa panonood. Bye bye.